Yan na mga kapatid, mga kababayan, may good news po ako sa inyo dahil sa lalong umiigting na ating mga gawain sa Plaza Binyan at hindi lang sa Plaza Binyan kundi sa buong lalawigan ng Laguna sa patuloy nating pangangaral ng katesismo ng simbahan at pagpuna na rin sa mga maling aral at turo ng mga protestante at sa tulong ninyo dahil nakapagbahagi tayo ng mga pamphlets na ating pinaprint. At meron tayo ngayong 100 copies na nagastos siya natin ng 800 pesos sa awat tulong ng nag-donate sa atin. Ang ating mga kapatid na kababayang Katoliko ay hindi na nakikinig sa mga protestante, bunga na rin po ng ating mga pangangaral. Kasama sila Brother Kirby, Mago, JV at iba pa nating mga kasama na mga depensor Katoliko. At meron ako ipapakita sa inyong video na may nakita kami na punit-punit na pamphlet ng mga protestante. Marahil doon na rin sa ating mga ipinaliliwanag na panloloko nila, pagpuna natin sa kanila ay unti-unti nang nagliliwanag ang utak ng ating mga kapatid, mga kababayan, na ito talagang mga pastor na ito na nangangaral sa mga kalye ay mga bula ang mga ngaral at mga pastor na hindi nakakaunawa o nagmamalasakit sa hindi mabuting akala upang pagkakitaan tayo ayon sa 4:17 ng Galacia. Tingnan nyo mga kapatid. Ayan mga kapatid, kasama natin si Brother Lance at ang ating mga kasama pa na sila Brother Mago at Brother Kirby. Kakatapos lang natin ng market preaching at nagbubunga naman po ang ating pagtuturo sapagkat nakakita tayo ng pamphlet ng mga protestante na punit-punit. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Ayaw nang makinig ng mga tao sa mga protestante dahil mas nangingibabaw na po ang ating pagsigaw ng katotohanan dito sa Binyan Plaza. Dalawa pa yung pamphlet, brother, ano? Ano ba to? Address, church address, lot 19, block 1, Pearl Avenue, St. Francis 7. Potter's House. So, yan. Pinupunit na po ng mga tao ang kanilang mga pamphlet at hindi na sila nakikinig. Thanks God at sana ay magpatuloy pa ito nang sa gayon ay wala nang maloko ang mga pastor protestante na ito para pagkakitaan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Yun lang po mga kapatid. God bless. Nakita naman natin, nakakatuwa lang dahil punit-punit po ang kanilang pamphlet. Bunga na rin ng ating pangangaral, pagpapakilala sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan at pagpuna sa kanila na sila ay nagkakaroon na talaga ng kalinawan ng isipan na itong mga ito'y mga bulaang mga ngaral. Dahil naglalakad kami yan, kakatapos lang ng Catholic Doctrinal Exposition natin na ang tema is Mary is Mother of God, or is Mary is God, na siyang ipinupukol sa atin ng mga protestante. Ay naglakad kami, na punta kami dun sa may tapat ng monumento ni Rizal na mayroong mga kabataan na Katoliko na nakasubaybay sa atin na binigyan ng pamphlet ng mga protestante at nakita natin durog-durog, punit-punit at tapon-tapon. Salamat sa Diyos dahil na-appreciate nila ang aral ng simbahan nang sa gayon ay hindi sila maakay at madala ng mga bulaang mga ngaral o mga relihiyong inirehistro sa Security and Exchange Commission as a sole corporated para pagkakitaan tayong mga Katoliko sa 10%. At ang good news pa, meron pang isang born again Christian na lumapit sa atin na babalik na daw siya sa simbahang Katoliko dahil na-realize niya na nauubos ang kanyang pera dahil sa tithes and offering. Panoodin natin. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos at kasama natin si Brother Eman na dating born again Christian. Ngayon ay Catholic na o proud Katoliko na. Nasabi mo kanina nung ikaw ay born again, talagang meron kang financial problem noon. Dependent na rin po talaga. Bale, ang nangyayari sa'yo, yung baon mo nauubos. Dahil dun sa tithes and offering na pag sinasabi na hindi ka nagbigay, ganun sila ninanakawan mo ang Diyos. Kaya ikaw, nakukonsensya. Pero ano yung naging turning point mo nun, bro? Kaya napag-isipan mong umalis sa kanila, bumalik ka sa simbahan. Actually po kasi, meron akong nakilala ko si Kuya Joel. Kuya Joel? Ako. Sinabi ko sa kanila yung religion ko that time. Then, ayun, parang parang kinurek niya ako. Concern siya sa akin kasi that time, utang na ako sa ganun gift. Dahil dun sa tithes? Opo na, gipit na rin talaga ako. Then yun, parang malasakit niya rin sa akin. Yun, tinuro niya sa akin true religion talaga. Ayun. Opo. But experience ko lang din nung kasi isipin mo minimum major lang ako. Tapos nakukuha pa nila 10% kung allowance mo. Hindi ko sila matanggihan kasi lagi nilang kinokonsensya yung sarili. Na sasabihin. Doon na pressure ako. Yung pressure.
Iba talaga. Ano, basta makakonsensya ka na lang talaga sa mga sinasabi ko. Siyempre ako, hindi ko pa alam yun eh. Parang nakakontrol nila. Parang totoo talaga. Yung isip ko, nalalasan pa nila kasi di naman ako singgalin nila. So, sa ganun bagay. Sigasunod lang ako. Kaya ay, dapat ang iniisip ko, mas mataas sa mga to, dapat sundin ko. Ayun, sundin. Anong sinasabi? Yun ang tinatawag na dictatorship, na imbis na sumunod ka kay Kristo, sumusunod ka sa isang person sa kapakinabangan nila. At buti naman, Brother Eman, ay bumalik ka na sa tunay na simbahan. Naway, pakatatag ka. Salamat rin kay Brother Joel dahil kinasangkapan siya ng Diyos sa iyong pagbabalik sa tunay na simbahan. Salamat bro ha. God bless, God bless. Yun lang po mga kapatid. Yan, nakita natin si Brother Eman na dating born again, na siya rin ay isang estudyante lang rin na nakaupo lang sa plaza na pinangaralan ng mga protestante at siya naman ay naantik dahil o nga naman, babasa sila ng 20 of Exodus, babasa sila sa 2:8 verse say not Ephesians na out of context, self-opinion lang, self-interpretation lang, galing lang sa kanilang mga isip. Nagkataon nga naman meron kang problema, ipe-pray over kanila, maakay kanila. At hindi niya alam yung pala isang patibong ni Satanas na uubos sa kanyang bulsa. Dahil inubusan siya ng pera, 10% sa kanyang sahod, 8,000 ang kanyang sinasahod, ang kaltas sa kanya ng pastor ay 4,000 dahil sa kanya yung 10%. Yun, nagkaroon siya ng isang stress at financial issue o financial problem dahil sa mga protestante na ito. Kaya mga kapatid, kami po ay humihingi ng inyong mga pananalangin, suporta, nang sa gayon ay magpatuloy pa po ang ating krusada dito sa Binyan, Laguna. At hindi lang sa Binyan, Laguna, kundi sa buong Pilipinas, nang sa gayon ay walang maakay ang mga protestante na ito. Dahil sa 16:18 ng Roma, ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling chance sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Mainam na talumpati, dinadaya ang puso ng mga walang mali. Kaya ang ating tungkulin sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, punahin sila, sawayin sila, sansalain sila sa ikaluluwalhati ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yun lang mga kapatid, mabuhay ang simbahang Katoliko. Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Ayan, kasama natin sila Brother Dodong, Brother Jason, Ross B. Stalwart, Pastor Bonnie, at yung iba pa. Ayan o. Grabe. Huwag yung ganyan kasi ano yan eh. Ano yan? Muslim. May tawag sa Muslim na ganyan. Shahada. Shahada yan. Ayan. Yan, dirisikan. Bishop. Okay. University. Yan si Pastor Ronnie. Hey. Live. Hapon po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Hindi ko kayo malilimutan kahit saang oras. Sino yan? Live. Oh. Kahit saang oras. Hello. Kamusta po? Lalakad tayo ngayon dito sa Cebu. Grabe oh. Malupit. Pulsurot ka? Pulsurot? Oh! Pulsurot ka? Ayan, papasok daw doon. Yan, ang Bishop Palas. Ito, Bishop Palas. Saan na na to? Oh, Bishop Ako yung tistingan ba? Palas. Siya na. Bukod siya makanya. Siya pala. Iya. Kampus na. UP. Ito na niya. Oh. Saan ang comment makikita? Oh. Ayan. Kaya mahirap sa akin eh. Una yung natin eh. Yun oh. University of ano? Parang ano? Yan, sabi naman ni Brother Feliciano Bacleon, watching bro. Hello bro, kamusta po kayo? Kasama natin sila.
Merlin D. Torreon. Bro, ano masabi mo kay Joel Villanueva? Silent lang ako niyan. Silent ka dyan, bro. Ayan. Ano po, itatapik po natin yan. Sa susunod. Dahil inuumpisahan natin pag-aralan yung mga proyektong hindi natapos sa Binyan City, Laguna. Aakyat tayo dyan dahil mga kababayan natin ang nahihirapan. Kanina umaga nag-post ako patungkol dun sa baha. Hanggang ngayon ay piniperwisyo pa rin ang ating mga kababayan. Lalo na mga estudyante na hihirapan. Isa-isahin natin yan hanggang sa marinig tayo ng mga matataas na tao na ito at magawa ng solusyon sa awa tulong ng Diyos yung mga baha, etc. Hindi lang baha, kundi yung mga projects na hindi natapos sa Binyan City na ang laki-laki ng pondo ng syudad, pero bakit tila wala tayong nakikita? Ang plaza lang ang pinagaganda, pero yung mga kabahayan na binabaha kahit walang ulan ay hindi pinapansin at pinagtutuunan ng mga politiko na ito. Yan po. Sabi naman ni Susana Nadonza Lomokso, watching from Kuwait. Kung ano bro, debate bro, wako ka debate, bawal sipi dito sa work. Ayun. Sa Saldo Perana, Amping bro. Ayan. Nauna na sila brother Rosby. Building oh. Ayan. Arlene Ruda Rapol. Hello mga brother. God bless po sa inyong lahat. Sabi naman ni Maricon Meliana de los Reyes, idol, okay lang ba magpadasal sa patay? Hindi po sa patay, kundi sa kaluluwa ng patay. Dahil yung katawan natin, yung corpus, wala na pong magagawa yan. Kahit panalangin natin, hindi na po mabubuhay yan. Maliban na kung sadyain talaga ng Diyos na buhayin. Dahil ang Diyos naman ay makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi niya, hindi naman siya nagsisinungaling. Sa 1-2 Tito, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na pinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Kaya, kung Diyos na ang gumawa, wala na po tayong magagawa doon. Hindi na natin pwedeng kontrahin yon. Yan ang nakatadhana sapagkat Diyos na po ang gumawa. Pero yung kaluluwa, maliwanag naman si 5:16 ng unang 1, kung makita man ng ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya. Magkamana tayo. May kasalanang ikamamatay, ngunit hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ibig sabihin, possible nating idalangin ang ating mga kapatid. Lalo na, generalize po yan sa mga tao na ating nakita. Sa kaluluwa at sa buhay. Kung makita ng sino man ng kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi kamamatay. Kung ito ay hindi lang para sa mga tao lang at hindi para sa mga kaluluwa, ba't sabi dyan, maliwanag na maliwanag, bibigyan siya ng Diyos ng buhay, buhay na nga, bubuhayin pa. Kaya pwede po yun, wala pong bayad yun, dahil ang indulwensya sa simbahan, ang sakramento sa simbahan, ang dasal sa simbahan, wala pong bayad. Dahil ibinigay po ng walang bayad ng Diyos yan sa 2:12 ng unang Korinto na siyang sulat ni Apostolo Pablo na pinasulat ng ating Panginoon Kristo. Sabi naman ni Bonote Junri, good evening bro, ingat kayo palagi. Hingal. Sabi naman ni Nino Alberca Respondo, bro, ingat dyan. Aldren Ray Ordanes Espanyol, hello brother Jared, I want to be like you and Father Darwin. Wow. Catholic Faith Defender, pray for me. Sige po brother Aldren, chat lang para masali kita sa GC bro. Sabi naman ni Waswas, mayong gabi bro Jared, ingat po kayong lahat, watching from Japan. Ayan, wow, grabe layo. Sabi naman ni Paul Gian, greetings bro, good PM. Parang parang Manila, no? Oo, Manila. Si brother Dodong. Magandang gabi. Jerry Carino, a shoutout from Isabela. Shoutout po, brother Jerry.
Carino. Jerry Carino. Shout out po sa Isabela. Dadalo tayong misa, no? Bro? Iwan ko nito sa mga to. Sabi daw, tinanong kasi. Bro, dadalo pa kayo misa? May sabi niya, may misa para bukas. Ah, parang hindi, no? Parang hindi, pero dapat nating sikapin. Dapat kung kabayan yung pagkakatipon. Sabi ni Paul Gian Sunro sa Davao City naman, Popolo, big po ng Diyos. Redulfo Deloso Caligado Jr. Shout out bro sa CFT na Sipit Chapter, Diocese of Butuan. Si Paulchin. Bro, magandang gabi. Isa rin ako sa miyembro ng Catholic Faith Defender Diocese of Butuan, President by Ronnie Rodinas. Ayun. Kaano mo pala bro, no? Nakasama. Rodolfo Rodolfo Diloso. Deloso. Okay. Bro Rodolfo, magandang gabi bro. Kasama po si Brother Jared Almasura. Nakita-kita kami dito sa Cebu dahil may seminar sa Oasis of Love. So sa darating na October, ganon pa rin kita. Ganon pa rin. Enzo Milena Laneta. Shout out from Bicol. Uy, Bicol. Yun naman. Sabi naman ni Jax Kaiser, shout out po sa mababait na Katoliko at hindi mga kurap na mga kamag-anak, mga Kristiyano, pari, pastor. Uminom na po tayo ng banal na beer. Grabe naman to ha. Napakabait naman mag-comment na itong Muslim na ito. Ngayon lang ako nakakitang Muslim mabait mag-comment. AJ Hinayon, no? Pinsan ko to. Hello. Ano AJ, kamusta kayo dyan? Kamusta ang buhay niyo dyan sa ano? Pat Martinez. Amping Kanunay. God bless you always. God bless rin po. Maganda, i-report natin tong account ng Jax nag-i-spawn dito. I-report natin to. Bastos yung bunganga. O, ayan, oh. Grabe, mga malalaswang pari daw. Ay, huwag naman. Ayan. Ban from stream. Ayan. Iba natin. Grabe, ah. Yun ang turo sa kanila, no? Huwag naman kayo ganyan. Oo. Personal attack na masyado. AJ Hinayon. Oh, AJ, ano? Kamusta ka na dyan? Si Kangkang. Para si Carl James. Ha? Ano yun, oh? Diba? Sabi naman ni Hermie Bayra, shout out bro, Jared. Dati galit ako sa'yo dahil kainaman mong tuligsain ang Roman Catholic. Pero ngayon dito sa'yo. Patuloy mo ang pagkakatol sa ating sila. Opo, makakaasa po kayo. Awat tulong ng Diyos. Nangyayari talaga yan bro. Nasa isang talata yan, sinabi ni Cristo, brother. Labarin ko na to dito bro. Sa 24, 23, o 24.1 hanggang 24.26 ng Aklat ng Mateo, meron talagang digmaan na mangyayari. Hindi lang generalize yan sa ano, hindi lang yan pumapatungkol sa Iran, papatungkol yan sa buong mundo. Kaya nga merong World War I, World War II, etc. At mga susunod pa, patunay na totoo ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Nasa Barangay Lahog kayo. Yes, brother ninyo. Nandito kami sa Barangay Sudlon. Ito. Lahog. Barangay Sudlon. Barangay ito, grabe, may mga building no. Lahog. Ayos yung barangay, may mga building. Ayala, Colon. Saan kayo, bro Jared? Cebu. Dito kami sa Cebu, ano? AJ. Ikaw, nasan ka? Kali 7. Kasama mo sila dito, Sel? May mga comment.
Si Deep Carpio. Hi bro, Jared watching from Rizal. Hello po, kapatid. Alma Berador, Amping Modong. Hoy. Salamat. Sabi naman ni Maricon Milena de los Reyes. Jared, sabi ni Ian Akda, pag naiwan daw sa rapture, ay kalikasan. Yung rapture, invento lang po ng mga protestante yun. 18th century lang lumabas po yung rapture. O 14th century kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo ako kung ako'y nagkamali. Yan po ay aral ng tao at walang basihan sa Biblia at puro self-interpretation lang po. Kailan ka pa dyan? Kailan, ano? Kailan ba? Miyerkules. Nung Miyerkules. Sabi ni James de los Baños, Pabayo, ano pang pinakamalakas? Lahat, anong pinakamalakas? Wow. Hindi naman po kapangyarihan yan. Pakikipag-ugnayan po sa Diyos yan. Nasa 4:6 ng Filipos, sa pamamagitan ng panalangin kayo ko pasalamat, pakalala niyo inyong kahilingan sa Diyos. At meron pong mga uri ng pananalangin. Lahat po yan pantay-pantay. Hindi po yan yung palakasan. Wala pong palakasan sa simbahang Katoliko. Sabi nga, sa 5:16 ng unang 1, kung makita ng sino man ang kanya kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi kamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi kamamatay. Bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Therefore, ang subject of the sentence din po sa talata na yun ay para rin sa mga kaluluwa sa purgatorio at para rin sa mga taong nabubuhay na nakikita natin, na idadalangin po natin at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi kamamatay. May kasalanan ng ikamamatay, hindi tungkol dito sinasabi ko na idalangin niya. Therefore, wala pong pinakamalalakas. Lahat po ng pananalangin sa ating Panginoon sa Kristo ay pakikipag-ugnayan. Lahat po yan ay makapangyarihan sapagkat nananalangin tayo sa isang Diyos. 17 of Revelation Amplified Bible 2015, there is the Father, Son, and the Holy Spirit, ang Santisima Trinidad o Holy Trinity. Hindi po siya kahit kaninong Diyos, kay Buddha, at saka wala pong palakasan. Pero meron pamamagitan. At kahit sa mga protestante, meron rin naman yan eh. Meron rin silang intercession of pastor. Sa atin, mas maganda kasi intercession of the saint. 2:1 ng unang Timoteo, ibig ko sana kayo mamagitan sa pananalangin. Generalize yan sa lahat po ng mga sumusunod sa utos ng ating Panginoon sa Kristo. At kahit sa mga banal na nasa langit na, nasa Book of Revelation po yan. Meron silang hawak na mga parang tapayan at nananalangin sa Diyos ng paulit-ulit, banal. At sa ngayon, ang paliwanag ng mga protestante dyan, paano kaya sa Santa Maria, maririnig kayo panalangin, patay na yan. Ha? Mga santo nyo, patay na yan. Patay sa katawan, pero sa espiritu, sila po'y buhay na kasama ng Diyos. Bakit? Dahil kung sasabihin natin sila'y patay na mismo, maski sa espiritu, hindi nila maririnig ang ating mga dalangin at hindi sila makakapamagitan, lalabas sinungaling ang sinasabi sa banal na kasulatan. Bakit? Dahil sa 12:27 ng Marcos, hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Kaya, possible, 100% marinig po ng mga santos na patay sa katawan, ngunit po ay sa espiritu ang ating mga panalangin at makakapamagitan. At pantay-pantay po lahat yan. At kahit sa mga protestante, meron yan eh. Paano ko nasabi ito? Na kahit sa mga protestante, meron yan. Makikita nyo yung mga worship service nila. Minsan, hindi na nanalangin si pastor. Pinapanalangin niya yung kanyang mga miyembro. Ikaw muna dito manalangin. Tsaka na ako mananalangin. Yan, tawag doon. Lahat ng mga members nakikinig. Makikipagkaisa din sa pananalangin ng kinuha ng pastor na dalhin doon sa may pulpito para manalangin. Intercession rin yun. Ba't sila pwede? Tayong mga Katoliko, bawal. Diyan nyo na makikita na may hatred talaga sila sa simbahan. Dahil influence sila ng demonyo. Influensyado sila ng kasamaan. Kaya ganun po ang kanilang mga propaganda against the Catholic Church. Na yun rin naman ang ginagawa nila. Ayan. Tama naman, Brother James. Panalangin ng makatwiran
ang panalangin ng mga makatwiran ay makapangyarihan. Kaya nga, yun nga ang sinabi ko kanina. Lahat yan, pantay-pantay makapangyarihan dahil nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos at namamagitan sa atin ng mga banal at mga santos. Wait lang ha. Jared, honest opinion lang. Kung hindi Catholic pero Christian believer at may respeto sa iba't ibang religion, maliligtas ba? Ano pa siya, bro? Ayan, magandang tanong yan. Sa 5.13 ng unang Korinto, tatapat sa mga nasa labas, Diyos ang humahatol. Therefore, wala akong karapatang humatol. Ang Diyos lamang ang hahatol. Kaya pahatulin natin ang Diyos. Meron kasing tinatawag na hindi nakakilala at ayaw kumilala. Dalawa yan. Ano? Baliwa. Pakinggan nyo ha. Meron tinatawag na hindi nakakilala at ayaw kumilala. Eh ngayon, Christian believer ako, ano? Hindi ko inaaway ng iba't ibang pati ang Katoliko, pero alam mo yung aral ng simbahan. Alam mo na si Kristo ang ulo sa simbahan at ililigtas si Kristo ang simbahan at utos na umanib sa simbahan sapagkat isyan sa uri ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nasa 3:6 ng Efeso na ang mga hintil is members or need to be a member of same body. And the body, in 1:18 of Book of Colossians, is the church. And the church exists in 1st century, which is 33 AD, according to history and according to the Bible, that founded by Jesus Christ in 931 of Book of Acts, the Catholic Church. Eh ngayon, alam na po natin yan. Eh, ang ating mindset, naniniwala naman ako kay Kristo, nire-respeto ko naman sila lahat. Possible naman ako maligtas. Maling pag-iisip po yun. Bakit? Dahil alam na natin yung katotohanan eh. Gis 26 ng Hebreo. Maliwanag na sabi ni Apostol Pablo. Sa Gis 20, sapagkat kung ating sinasadya ang ating pagkakasala pagkatapos sa ating matanggap o makita yung katotohanan. Nakita na natin ang tunay na aral sa simbahan. Hindi pa rin tayo umanib dahil yung mindset natin, okay lang kayan. Hindi ko na sila away, maliligtas na ako. Anong sabi? Ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Sa paanong paraan tayo nagkakasala at sinasadya yung ating pagkakasala? Sa 4:17 ng Santiago, yung hindi natin ginawa, yung alam nating gawang mabuti. Maliwanag po sa 4:17 ng Santiago. Sa nangakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa ito'y kasalanan sa kanya. Yung iba, dinumihatan ng puso, tinakpan na ng galit sa simbahan, bagamat alam nila yung aral ng simbahan. Nagkaroon silang ng malaking hatred hanggang sa kasalukuyan, nakamatayan nila. Yun na po yung sinasabi na walang haing natitira tungkol sa kasalanan. Yun yung mga hindi maliligtas dahil diretsahang tinakwil si Kristo sa pamamagitan ng pagtatakwil sa Ebanghelyo ni Kristo na kanyang inilagay na maipapakilala lang ng tunay na simbahan ayon sa 3:10 ng Efeso. Ngayon, doon naman tayo sa mga hindi nakakilala. Merong mga bansa gaya sa North Korea, bawal ang relihiyon doon. Paano yun? Maimpyerno ba lahat yun? Doon tayo papasok sa 5:13 ng unang Korinto na nasa labas, Diyos ang humahatol. Kaya na natin, Diyos ang pahatulin natin. Ipanalangin natin sila dahil hindi naman sila nakakilala Yun, may possibility maligtas. Diba? Pero yung ayaw mo kumilala, alam mo na yung aral ng simbahan, makapal pa rin ang pagmumukha mo. Kaya nga nang sinabi na si Gis 20 sa istang Hebreo, pasensyahan tayo. Diyos na ang bahala sa iyo. Yun po ang sagot ko, kapatid na Maricon Milena de los Reyes. Sabi naman ni James Los Baños, ito po ang kanyang, ito, medyo pawisan ako. Kasi sa ating katikisip ng Catholic Church, paragraph 847, maliligtas yung hindi nakaalam. Ayun, hindi nakaalam. Nga may Panginoon pala. Pero yung ayaw, alam na, pero ayaw pa. Ayun, ang Panginoon sa Kristo na yan mag-ano? Kahatol. Hindi tayo pwede mag-judge niya. Ayan, hindi ba ito? Pawisan ako dun INC akong ng 6 na taon at nagbalik ako sa simbahang Katoliko. Nagbalik na ako sa simbahang Katoliko. Salamat bro, James pakatibay ka. Grabe Dating INC pala.
Maricon Milena de los Reyes. Jared, nasa Bible ba na 7:1 ng unang Korinto? Ang bilin ni Apostol Pablo, hindi naman direktang utos, ano? Pero ayon sa katuruan ng simbahan, konsiderado ito as celibacy, no? Ayon sa interpretasyon ng simbahan na siyang nag-compile ng Biblia, naglagay ng chapters and verses. Sa 7:1 ng unang Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, na isa sa dapat ugaliin ng mga saserdote, ibig ko sana sa kanila ay huwag mag-asawa. O huwag munang humipo sa babae. Pero kung hindi kaya, mag-asawa. Umalis ka nga lang sa pagkapari mo. Ganon mo yun, Brother Dodong? Ganun yun. Oh. Ayan po. Ayan. Sige po. Hanggang dito na lang po ulit, mga kapatid. Dahil nandito na kami sa aming destinasyon. Sa mga converted pastor at si Brother Dodong. Ayan. Ay po. Magandang gabi. Okay po, mga kapatid.